Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga subscribers, followers at viewers dito sa YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa doktrina ng Operative Pact. So, pag diniscuss natin to, itabi muna natin yung ating mga kulay sa politika. No, maging pro BBM ka, maging pro Duterte ka, o pro Leni Robredo ka, or pro Ninoy Aquino or Noynoy Aquino ka, tabi na muna natin yan sapagkat itong episode na to ay for academic purposes upang ma-share ko kung ano yung pinag-aralan ko sa law school, ano ba yung mga nabasa kong jurisprudence, ano ba yung aking naging karanasan, at ito po ay aking ibabahagi sa inyo upang matuto tayo. Pero kung kayo mga asar lamang at mangbabas dahil apektado yung inyong kinikilingang politiko, wag niyo nang panoorin, wag na kayong tumuloy dito. Dahil ito, ang purpose nito is educational, no? Hindi para kumiling sa isang politiko. Ngayon, kung nagkakataon minsan na kinikilingan natin ng ating Pangulo, dahil siya ay sumusunod sa ating saligang batas. At kung nasasangga o nasasagasaan natin yung kabilang kampo, ay hindi natin sinasadya yon sapagkat nagkakataon naman na sila yung nagbabiolate ng mga umiirang na batas sa ating bansa. So, basta tayo pro-constitution tayo dito. Kung kakampi to kay BBM, di okay lang. Pag nasagasaan yung Duterte, wala tayong magagawa. Kung kumampi kay Duterte, di okay lang din, no? Ang importante dito, natutunan natin kung ano yung mga umiiral na batas sa ating bansa. At sa pagkakataong ito ay ibabahagi ko sa inyo ano ba ang pagkakaintindi natin dito sa doktrina ng operative fact. Okay? So, pero bago tayo mag-umpisa, nais kong pasalamatan yung mga tumutulong sa Rotary Club of Broadway, Quezon City at sa akin na i-promote ang aming isang fundraising campaign na gagawin namin sa August 15 sa pamamagitan ng isang palabas na pang-comedy, no? Diyan sa Viva Cafe sa Araneta Center sa Quezon City, sa Cubao, sa gilid ng Araneta Coliseum. Magkakaroon kami ng comedy gigs dyan. Ang mamumuno ay si Brad Pitt. Siyempre, sasali na rin tayo doon sa gigs yun na yan. Nandun tayo, pati mga Rotarians na kasamahan ko. At doon ay para makaligom ng pondo para sa mga mag-aaral sa mga public school sa Quezon City na walang kakayahang pinansyal na bilhin ang kanilang mga school supplies, ay nagsagawa kami ng ganito. Nag-isip kami ng kung paanong paraan matutulungan yung mga kabataan na mahihirap. So, kaya namin ginawa itong comedy gigs yun na sa pangunguna ni Brad Pitt na siyang nagpapatawa doon sa show natin. Okay? So, ang ticket po namin ay 1,500 pesos bawat isa. So, limitado ang upuan. Kaya kung interesado kayo, ngayon pa lamang ay magpareserba na kayo sa akin ng ticket para sa darating na August 15, alas 7 po ng gabi yan. So, pero bago natin umpisan yung operative fact discussion, nais ko munang pasalamatan yung mga tumulong at bumili ng ticket. Hindi lang isa, dalawa ang binili, 3, 4, 5, maraming binili at nagbibigay ng moral na suporta sa 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 fundraising campaign nito para sa mahihirap na kabataan. Unang-una na gusto kong pasalamatan ay si USEC, si Undersecretary Attorney Claire Castro, na isang tawag ko, isang request ko lamang ay agad-agad, forthwith, no, nagpadala ng kanyang participation, ng kanyang tulong para sa fundraising campaign na to. So, USEC, Claire Castro, marami pong salamat sa inyo. At pangalawa, si Mike Cervera, no? Ito, magkakaroon to ng programa, alam ko sa PDP4 . Isa tong vlogger na magaling. At nung malaman niya meron tayong aktibidades ng ganitong klase na para sa kabataan dahil siya isang Rotarian din sa Pasig City. So agad-agad tumawag sa akin at presto, nag-donate siya ng 10 relo,
no, na napakaganda. Na sabi niya, iparapol mo yan sa lahat ng ticket holders na bumili ng 1.5 para mabawi nila yung 1,500 na pinabili nila ng ticket. Natuwa na sila sa palabas, nakainom pa sila ng drinks, na may dalawa kasing free drinks no, kasama doon sa ticket. At na-relax sila, may pag-asa pa silang manalo ng relo. So, 10 relo po ang dinonate ni Mike Cervera. Ito po yung mga relos. Ayan. So, pinakikita natin ngayon. So, yan po ang ipamimigay nating mga relos. Okay? So, kaya yan nalaman ni Mike Cervera naman, ipinaalam ni Chris Ulo na isa ding sikat na YouTube vlogger. Sinabi kay Mike, at itong si Chris Ulo naman ay bukod sa hiningan din niya ng tulong si Mike Cervera, ay nagpadala din sa atin ng kanyang tulong, no, para dumami ang umattend dito sa comedy gig show na to ni Brad Pitt. Si Brad Pitt, alam niyo naman kung sino yan, no? Si yung sumikat sa Bubblegum sa Channel 7 ng araw, nakasamahan ni na Bitoy. Sino ba yon? Singer, si Bitoy. Ni na Ogie Alcacid. Okay, isa yung Alien, Raise the Roof. Isa yon. Okay, bukod kay Chris Ulo, andyan dyan si Top 1, si Randy Navera, no? Andyan din si Batang Maynila Toits, mga vlogger yan, ha? Si Wilson, ng Batang Maynila Toits. Andyan din si Jake Magnus, no? Na nagbigay support pa din sa atin. At marami pang iba at meron pang nagbigay sa akin, hindi ko pa na-audit, no, na nagpareserba ng ticket, no, at pagkatapos siguro ng vlog na to, siguro tomorrow or the other day, pag na-audit ko na yung mga nagbigay, bumili na, nagpareserba ng ticket, ay i-announce ko din ang inyong mga pangalan. So sa lahat ng tumulong, maraming salamat po at sana po ay pagpalain kayo ng ating Panginoon dahil ang pera ninyong ibinigay, koleksyon, para sa palabas na to ay mapupunta sa isang awang gawa, tulong para sa mga estudyanteng walang kakayahang pinansyal na bilhin ang kanilang mga gamitan upang makapag-aral ng maayos sa kanilang mga pampublikong paaralan dyan sa siyudad ng Quezon. Okay, umpisahan natin ngayon ang ating discussion sa Doctrine of Operative Fact. Doctrine na to, gusto ko munang itabi nga ninyo yung inyong mga kanya-kanyang political affiliation. Ito ay for educational purposes, no? Kung may mga nakasanayan din kayong idea tungkol sa kung paano gumagana ang isang batas na labag sa konstitusyon, so itabi mo muna yan. Lahat tayo ay natuto na kung ang isang batas kasi o gawain, isang law or executive act ay labag sa konstitusyon, ito ay void ab initio. So, tama ba? So, parang hindi umiiral kailanman yung batas. Ito ay ganap na walang bisa para itong pagsusulat sa isang piraso ng papel at pagkatapos ay sunugin. Ang mga salita ay hindi talaga nandoon. No? So, ngunit kung paano, kung sabihin ko sa inyo na sa ilang particular na kaso, kinikilala ng Korte Suprema na ang isang batas na labag sa konstitusyon sa kabila ng legal na kawalan nito ng bisa ay nagkaroon ng practical na epekto na hindi natin pwedeng baliwalain. Kaya dito pumapasok yung doctrine of operative fact. So ganito, isipin ninyo ang sitwasyon na to. Nagpasa ang Kongreso ng isang batas. At sa loob ng nakaraang 10 taon, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, mga pribadong mamamayan, mga negosyo, ay kumilos sa paniniwalang valid yung batas. So ang ginawa ng tao, nagbayad ang mga tao ng buwis. So yung nakolekt ng buwis na yan ay siyang ginamit upang itayo ang mga proyekto ng gobyerno. At nilagdaan ng mga kontrata. At maging ang buhay ng mga tao ay nagbago dahil sa batas na to. Pagkatapos,
sa ika-11 taon ng batas, may nag-file ng petition. Pinadedeklara na unconstitutional yung batas. So, dineklara ng Korte Suprema na ang batas ay labag sa konstitusyon kasi nakakita ng flaws o pagkakamali do sa batas sa pagkagawa nito. Kung mahigpit nating ilalapat ang tuntuning void ab initio, so ano mangyayari? Kaguluhan. Kailangang isoli ng gobyerno ang lahat ng buwis na nakolekta. Isipin nyo yun. So, lahat ng kontrata na napirmahan, no, between two parties, several parties, ay magiging walang bisa. Ang mga proyektong naitayo na ay magiging technically illegal. Ito ay magiging isang legal at panlipunang bangungot. Ang doktrina ng operative fact ay isang practical at makatarungang solusyon sa problemang ito. Ito ay exemption doon sa umiiral na prinsipyo. Sinasabi kasi ng Korte, oo, ang batas ay labag sa konstitusyon at mula sa puntong ito ay walang bisa. Ngunit kailangan nating kilalanin, no, na umiral ito bilang isang katotohanan sa loob ng 10 taon. Sa loob ng 10 taon, ginamit natin to. So, hindi natin maaaring basta na lang burahin ng katotohanan ng mga nangyari. So, ang layunin ng doktrinang ito ay hindi upang gawing balido ang isang batas na labag sa konstitusyon. Ito ay upang maiwasan ang kawalan ng katarungan at kaguluhan sa lipunan. So, pinoproteksyonan nito ang mga taong kumilos ng in good faith, no, sa paniniwalang balido ang batas. So, take note, protection to doon sa mga taong kumilos in good faith, sa paniwalang valid ang batas. So, kinikilala nito na ang pagpapawalang bisa sa lahat ng epekto nito ng retroactive ay lilikha ng mas maraming pinsala kaysa kabutihan. So, bibigyan ko kayo ng isang konkretong halimbawa mula sa ating Korte Suprema. Ito ay hango sa kaso ni Araullo, if I'm not mistaken, Araullo versus Aquino. Panahon to ni Noynoy Aquino. Ang kaso ng Disbursement Acceleration Program or DAP, ito yung otherwise known as pork barrel. Alam natin na idineklara ng ating Korte Suprema na ang ilang gawain sa ilalim ng DAP o pork barrel ay labag sa konstitusyon. Ngunit hindi inutusan ng Korte Suprema ang gobyerno na, oy, gibain nyo lahat ng tulay, gibain lahat ng paaralan na itinayo gamit ang pondo ng DAP. So bakit? Dahil inilapat ng Korte ang doktrina ng operative fact. Kinilala nito na bagamat ang legal na batayan para sa DAP ay may depektibo siya eh. Ang mga proyektong pang-infrastruktura at mga serbisyong ibinigay ay totoo. At nakinabang yung publiko. May pakinabang doon sa batas na later on dineclare unconstitutional. Ang pagbawi sa mga ito ay magiging isang matinding kawalan ng katarungan. Kaya para mailapat ang doktrina, there are 3 things o 3 bagay ang karaniwang isinasaalang-alang dito. So, dapat mayroong executive act or isang batas na labag sa konstitusyon. Ang mga tao, ang mga ahensya o partido ay dapat na kumilos ng may mabuting pananampalataya. Again, there must be good faith. Sa pag-aakalang ang gawain ay legal and valid. Take note again, in good faith. Ang pagbabalik sa mga epekto, no, na gawain ay magdudulot ng matinding kahirapan.
magkakaroon ng kaguluhan sa lipunan o hindi makatarungang kahihinatnan. So ngayon, ibalik natin ito sa ating nakaraang talakayan tungkol sa impeachment. O dahil yan ang gusto niyo, pag-usapan ngayon, puro impeachment tayo. So, doctrine of operative fact, is it applicable to impeachment proceedings? Nalalapat ba ang doktrina ng operative fact sa impeachment? So, dito nagiging komplikado. At nakikita natin ang isang malinaw na pagkakaiba. So, sa mga kaso ng impeachment, karaniwang pinaninindigan ng Korte Suprema na hindi nalalapat ang doktrina ng operative fact. Bakit? Kumalampag doon sa kusina namin. Dahil ang isang impeachment proceeding ay hindi tungkol sa mga pribadong karapatan o pampublikong proyekto. It is not about private rights or public projects. Ito ay tungkol sa isang co-equal na sangay ng gobyerno, yung Kongreso, na gumagamit ng isang partikular na kapangyarihan na ibinigay ng konstitusyon. So maliwanag yun, no? So kapag nagpasya ang Korte Suprema, tulad ng kaso ng Francisco versus House of Representatives, na ang isang impeachment complaint ay lumabag sa 1-year bar rule. Hindi lamang ito nagtutuwid ng isang procedural error. Ito madalas nating binabanggit tong Francisco versus House of Representatives. So, alam niyo na to. Kung gusto niyo malaman ulit, balikan niyo yung mga previous vlog ko about impeachment. So, sinasabi nito na ang mismong paggamit ng kapangyarihan ng Kongreso ay labag sa konstitusyon mula pa sa simula. Ito ay isang grave abuse of discretion o matinding pang-aabuso sa kapangyarihan. Isipin nyo to, Ang 1-year bar rule ay isang direkta at malinaw na limitasyon sa kapangyarihan ng Kongreso. Very specific yan. This is a limitation to the power of the House of Representatives. Yung 1-year bar rule na yan. Ito ay isang constitutional red line. If you will cross that red line, ang Kongreso, nag-cross doon sa linya na yun sa pamamagitan ng pagtanggap ng pangalawang impeachment complaint sa loob ng isang taon. Excuse. Ang kanilang gawain ay hindi lamang isang katotohanan na kailangang panatilihin para sa katatagan. Ito ay isang pangunahing paglabag sa konstitusyon. Excuse me. Ang mismong gawain ay void ab initio, walang bisa, walang balidong proseso na maaaring paglapatan ng doktrina. Ang paglalapat ng doktrina ay magiging pagpapatunay sa isang gawaing labag sa konstitusyon ng isang co-equal na sangay na magpapahina sa mismong layunin ng judicial review, ang maging huling tagapamagitan ng saligang batas. So, kaya habang ang doktrina na operative fact ay isang mahalagang kasangkapan para maiwasan ang kawalan ng katarungan sa maraming bahagi ng batas, ang paglalapat nito ay hindi universal. So the application of the operative fact doctrine is not universal. Hindi applicable yan sa lahat ng pagkakataon. Ito ay partikular na limitado pagdating sa mga gawain ng isang co-equal na sangay ng gobyerno na direktang lumalabag sa isang malinaw at hayagang utos ng konstitusyon.
Ang nangingibabaw na prinsipyo dito ay ang kataas-taasang konstitusyon. Tungkulin ng korte na tiyakin na walang sangay ng gobyerno gaano man ito makapangyarihan ang maaaring kumilos sa labas ng mga hangganang itinakda ng ating pangunahing batas. So yan po ang doctrine of operative fact. So sana po may natutunan kayong muli dito sa ating diskusyon sa episode na to. At hanggang dito na lamang po at uulitin ko, marami pong salamat sa patuloy na suporta ninyong lahat. At sa pagkakataon ding ito, uulitin ko, maraming salamat sa inyo, Yusek Attorney Claire Castro, Mike Cervera, Chris Ulo, Randy Navera ng Top 1, Wilson ng Batang Maynila Toits, no, Chris Ulo, at sina Jake Magnus, at marami pang iba, marami itong grupo na to eh. So, yung mga hindi ko nabanggit sa susunod na vlog, babanggitin ko kayo. So, maraming salamat sa inyo at doon sa mga gusto pang tumulong para makalikon tayo ng pondo para sa mga kabataang may hirap na gustong magkaroon ng mga sapat na mga kagamitan para sa kanilang pag-aaral. Pwede pa kayong magpadala ng tulong sa pamamagitan ng pagbili ng ticket, no? At mag-i-enjoy pa kayo sa isang show na gagawin ng ating sikat na komedyante si Brad Pitt. So, dito na lamang po. Muli, ito po ang inyong likod, Attorney Raymond Buena.